Magandang araw sa lahat, ito si Teacher Bong para sa asignaturang Aralin Palipunan 6. Ang ating paksa ngayon ay natatalakay ang pagkakatatag, layunin, aral at paglaganap ng katipunan. Aralin 1, Part 5, ang paglaganap ng katipunan. Mula sa maorihinal na miyembro ng KKK, hindi naging madali ang pagpaparami ng bilang, lalo nais ng samahan na gulati ng mga Kastila na isang malawakan at sabayang revolusyon gamit ng armas. Kailangan nila na magparami agad ng bilang kung nais nilang maisakatuparan agad ang balak. Subalit, sa kabilang banda, ay magiging epektibo lamang ito kung hindi agad malalaman ang lihim na samahan ng mga Kastila. Walang magtatraidor na katipunero at walang espiya sa kanilang hanay. Espiya, mga nagpapanggap na kakampi subalit nagbibigay ng impormasyon sa kalaban. Ito ang dahilan kung bakit mahigpit ang dekalogo at kartilya ng katipunan tungkol sa lihim ng samahan. Upang mapangalagaan ang pagiging sikreto ng KKK, naglagay sila ng mga ritual sa pagsali. Isa na rito ay ang Pacto de Sangre. Ang Pacto de Sangre ay ang huling bahagi sa pagsali sa katipunan kung saan may isang kasulatan na pipirmahan ng nais sumali. Subalit kailangan sugatan ng sasali ang kanyang sarili upang gawing tinta ang sariling dugo at maitala sa dokumento ang pangalan. Sa ganitong paraan, matutupad ang panata na nakasulat sa dulo ng kasulatan na aking tatalaan ng tunay na dugo na manggagaling sa aking tunay na puso. Ang paraan ng paghimok ng miyembro na unang ipinatupad ay ang sistemang tatsulok o hasik. Sa hasik ay magpapapasok ang mga miyembro ng katipunan ng dalawang tao, pero dapat ang mga isasali ay hindi magkakilala. Ang tanging may kakilala lamang sa dalawa ay ang nagpasok sa kanila. Sa ganitong paraan, ay maingat na makakapagparami at mababantayan mabuti ang mga kasapi. Ang problema sa hasik ay mabagal magdagdag ng mga bagong miyembro ang KKK. Kung kaya, matapos lamang ng 3 buwan, noong Oktubre 1892 ay pinalitan ang sistemang tatsulok. Pinayagan ang mga katipunero na kumalap ng mga bagong miyembro ilanman ang kanilang naisin. Pawang mga lalaki lamang ang miyembro ng KKK sa simula. Nagkaroon lamang ng sangay na kababaihan noong 1893 nang formal na buksan ang pinto ng katipunan sa 29 na babae na nagtipon sa bahay ni Restituto Javier. Sa panahong ito ay si Roman Basa ang supremo. Pinalitan niya si Diodato Arellano na naupo lamang sa pwesto ng ilang buwan matapos matatag ang KKK. Unang lumaganap ang katipunan sa mga kamag-anak, katrabaho at kaibigan ng mga kasapi. Si Andres Bonifacio ay napasali ang ilang mga katrabaho sa Fresel and Company kung saan siya ay isang bodigero. Si Ladislao Diwa ay nakahimok ng mga kasapi mula sa Cavite, Bulacan, Tarlac at Nueva Ecija. Si Roman Basa ay kabilang sa napasali ni Diwa. Naging susi naman si Teodoro Plata sa pagkakaroon ng hanay ng mga babaeng katipunero. May 3 ranggo ang katipunan. Ang pinakauna ay ang katipon. Ito ay para sa mga bagong pasok. Kung sila ay makakahanap ng mga bagong miyembro, aangat ang kanilang ranggo at magiging kawal. Ang kawal, kung siya ay mahahalal sa pamunuan, ay magiging bayani. Bayani ang pinakamataas na hanay sa pagiging miyembro ng KKK. Ito pa ang mga karagdagang impormasyon sa mga ranggo ng KKK. Sa pagdami ng miyembro ay nareorganisa ang samahan. Nagkaroon ng mga sangay mula sa ibaba pataas ang KKK. Ang maliit na grupo ng KKK ay ang pangkat ng Sangguniang Balangay. May naihahalal na mga pinuno ang Sangguniang Balangay. Ang mga opisyal ng Sangguniang Balangay ay maging kinatawan naman ng mas mataas na sangay, ang Sangguniang Bayan o Provincial Council. Ang Sanggunian o Provincial Council ang namamahala sa mga probinsya o lalawigan. Ang kataas-taas ng Sanggunian o Supreme Council naman ang pinakaulo ng samahan. Sila ang namamahala, nag-uusig, nagpaplano at nagpapatupad ng mga batas sa KKK. Narito ang halimbawa ng organisasyon sa KKK. Bilang buod, ang Pacto de Sangre ay ritual ng pagsali sa KKK, kung saan susugatan ng aanib ang sarili at gagamitin tinta ang sariling dugo bilang paglagda sa kanyang pangalan. Ang kataas-taasang sanggunian ang pinakamamahala sa katipunan. Sa ibaba nito ay ang Sangguniang Bayan na pinamamahalaan naman ang mga lalawigan.
Ang sangguniang balangay naman ay ang pinakamaliit na unit ng KKK. Ang lahat ng sangay na katipunan ay may pangulo, kung kaya ginamit ang salitang supremo na titulo sa pinakapangulo ng samahan upang hindi magkalituhan. Ang ranggo ng KKK ay nagsisimula sa pag-anib na katipon. Kung ang katipon ay makakapagpasok ng bagong kasapi, aakyat siya sa ranggong kawal. Ang kawal na nahalal sa pwesto ay magiging bayani. Pinayagan sumali ang mga babae sa katipunan noong 1873. Ang unang naging mga katipunera ay 29 na nagtipon sa bahay ni Restituto Javier. Lumaganap ang KKK una mula sa mga kapamilya, katrabaho at kaibigan ng mga miyembro. Nagsimula karamihan sa Maynila ang mga kasapi bago kumalat sa mga katabing lalawigan. Ang susunod na aralin ay nasusuri ang mga pangyayaring naganap sa panahon ng himagsikang Pilipino, 1872 hanggang 1876. Pakiclick ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Teacher Bong na nagsasabing, learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!